Sa isang larangan ng digmaan kung saan patay na ang lahat, lumapit ang bata at may nagtanong kung siya si Ash. Sabi niya, ipinagkatiwala niya sa kanya ang pamumuno sa silangang rehiyon. Kaya bakit siya nandito? At si Ash ay bugbog sarado, pero sinabi niyang nandyan siya para tapusin siya. Lumingon ang lalaking blonde, tinitigan siya, at sinabi ni Ash na sa simula pa lang, mukhang gusto niyang ipadala ang unit ni Ash bilang pain para lang isakripisyo sila. Tinanong niya ang kanyang ama kung tama ba ang pagkakaintindi niya. Tiningnan siya ng blonde at sinabing, tanga kong anak, iyon lang ang silbi ng iyong determinasyon, habang tinatawag siyang Ash Alnemyon. Grabe, ang hirap ng pangalan. Ang pamilyang Alnemyon ang pinakamakapangyarihang pamilya ng marshal sa kontinente, na nag-aalay ng kanilang mga espada bilang tagapagtanggol ng pamilya ng hari, at ang pinuno nito ay si Roderick Alnemyon, ang nag-iisang nagtataglay ng 7 pakpak sa bansang ito. Sa isang pagkakataon, noong nag-agaw buhay ang bida, inabandona sa niebe, sinagip siya ng lalaking ito. Ginawa niya ang lahat para mabayaran ang utang na loob na iyon, pero mukhang wala talaga siyang talento. Isa sa mga batang walang iginuhit na mata ang nagsabi sa kanya na huwag masyadong maging kumpiyansa. Walang silbi ang determinasyon niyang iyon kung walang marka. Wala siyang mga pakpak na kailangan para patunayan ang kanyang halaga sa kanyang ama, mga pakpak na literal na totoo ng pakpak sa likod na kumakatawan sa dami ng mahika ng isang tao, at siya lang ang nag-iisa sa pamilya na walang anumang pakpak. Ang palayaw niya ay ang walang pakpak. Kahit na, patuloy siyang nagsanay ng husto araw-araw, nagpapawis habang nakasubsob ang mukha sa lupa. Nagbanat ng buto ang bata, sa paniniwalang ang dedikasyon ay magbubunga rin sa huli. Dinaanan niya ang buong Rockley Ars at wala siyang nakuha. Lintik. Nandoon siya, nagtatago sa mga puno, pinapanood ang papalapit na hukbo. Doon siya tinamaan ng pananambang. Pagbalik sa kanyang ama, sinabi niyang hindi niya maintindihan. Sinundan niya ito at pinagkatiwalaan hanggang ngayon. Kaya ito ba ang sagot na ibibigay niya? Tinanong ng blonde kung ano ang inaasahan niyang maging iba. Tapos na ang trabaho niya, kaya oras na para umalis siya. Sumugod ang bida, pero kailangan nating mag-reincarnate siya para magkaroon ng talento. Kaya halata na ang kahihinatnan. Iwinasiwas niya ang malaking espada diretsyo sa liig ng kanyang ama at tumama ito ng malinis. Grabe! Iyan ang tunay na kahihiyan. Ni hindi man lang umilag ang ama sa atake mula sa maruming bagay na yon. At pagkatapos mismo, ginapos ang bata ng mga tanikala at Diyos ko, ang brutal ng pagkakaputol sa kanyang mga binti at braso. Sumigaw siya sa sakit, bumagsak sa lupa, binahiran ng pula ang lahat. Kawawang nilalang. At ang mga kapatid pa niya, sinasabihan siyang huwag magyabang. Sa huli, ginawa niya ang dapat niyang gawin, pero walang silbi ang isang taong walang pakpak. Nakatitig sila, sinasabing ang tanawin na pinapanood siyang gumagapang sa lupa ay bagay na bagay sa kanya. Nagtanong ang bida, kung papatayin niyo rin lang pala ako, bakit niyo pa ako sinagip? Sana hinayaan niyo na lang ako doon sa niebe. Lumapit ang ama at sinabing sa simula pa lang, nagsilbi na siya sa kanyang layunin. Ang gusto ng ama ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na natutulog sa loob ng katawan na iyon. Hindi maintindihan ng bida, at sinabi ng lalaki na naging kapaki-pakinabang ang kanyang ina. Teka, tunay niya ba talagang ama yon? Nalilito na ako ngayon. Sinabi ng ama na ang putang iyon ay magaling lang sa pagluluwal ng binhing kailangan niya. Pagkatapos noon, umalis siya at inabandona ang bata para maging yelo, pero bago iyon ay binigyan muna nila siya ng isang huling saksak. Habang hinihingi ng ating bida na sagutin siya ni Roderick, tapos na ang lahat. Nandoon lang ang maliit niyang kamay sa niebe, nagsasabing malamig, at nagtatanong kung dito na ba siya mamamatay. Sa huli, ginawa niya ang lahat para mabuhay, pero hindi ito sapat. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang purong kawalan ng puting liwanag, medyo mainit, at nag-iisip kung ito na ba ang kabilang buhay. Matabang maliit na ulo, mukhang oras na para dumating ang sanggol. Umubo siya at napagtantong wala siya sa kawalan. Ito ay katotohanan, pero nasaan siya? Iginagalaw niya ang kanyang daliri sa paa, at nakitang maliit na ang kanyang paa ngayon, pati na rin ang kanyang kamay. Dahil sa lahat ng iyon, mukha siyang sanggol. Doon niya napagtanto na isa talaga siyang sanggol, at nang tumingin siya sa gilid, nandoon ang bruhang nagbigay buhay sa kanya. Doon, tila gumamit na siya ng isang uri ng kakayahang maghanap, at narinig niya ang ilang lalaki na nakakabayo sa malapit na sumisigaw, kailangan nating hanapin ang putang iyon. Hindi siya maaaring nakalayo sa hamog na ito. Sabi ni Lord Roderick, kailangan nating bawiin ang batang iyon. Doon nalaman ng bida na walang anumang nagkataon lang. Pero teka lang, anong nangyayari? Sabi niya, gusto ni Roderick ng sanggol. Hinahanap nila siya. Doon niya naunawaan. Natagpuan din siya bilang isang sanggol sa isang gabing may niebe. Posible kayang bumalik siya sa nakaraan? Impossible. Ito ay magiging isang bagay na kakaiba sa genre ng manhwa. Aktibo pa rin ang kakayahang maghanap. Sinusubukan niyang kumawala sa mga braso ng babae. Sigurado siyang kung hindi siya makakaalis doon, mapupunta siya sa kamay ng lalaking iyon. Ginagamit ng bata ang lahat ng mana niya, hindi alam kung saan nanggagaling. Pakiramdam niya ay nasusunog sa apoy ang kanyang munting katawan. Nagagawa niyang gumapang sa niebe, pero nag-iwan din siya ng bakas, na magiging madaling sundan mamaya.
Malinaw na mahirap huminga at pakiramdam niya'y nasusunog ang lahat ng kanyang mga paa at kamay. Nasa ibang buhay na siya, pero ang tanging magagawa niya ay patuloy na gumapang. Gayunpaman, isinusumpa niyang gagawa siya ng paraan para wakasan ang lintik na si Roderick, at doon na siya nawalan ng malay. Sino? Mukhang itong hinayupak na ito ay nakarating ng sapat na malayo para may ibang makalapit. Lumingon ang isang babae, tinawag ang pari, at sinabing tingnan niya itong munting basura dito. Isang Viscount. Heyfried ang pangalan at mukha siyang nalilito. Binuhat niya ang 3 kilong tay at nagtataka kung bakit may bata sa lugar na tulad nito. Doon niya napansin na malayo-layo na pala ang nagapang ng bata. Lintik. Pero bigla silang na-excite. Gumapang ang bata na parang 5 bloke ng soccer field, siya ang bida. Iyon ang sabi nila. Para siyang lintik. Ang lakas ng hinayupak na ito, pare. Sa susunod na kabanata, may isa pang bata na nagtataka kung sino siya at sino ang sanggol na ito dahil mukhang naparito siya para hanapin ito. Tapos kinurot ang ilong niya. Naku, ang daming bata. Pumunta siya sa ampunan sa tingin ko. Baka may ama pa na kung saan-saan lang, alam mo na, nagkakalat ng kanyang binhi sa buong mundo. Sinasabi ng lahat ng bata na kagigising lang ng maliit na bata at hindi dapat siya istorbohin. Grabe, takot ako. Mukhang mayroon na siyang 5 kapatid na babae. Sa ngayon, mga bata pa sila. Di ba? Pero lalaki din silang lahat. Nasa bisig ng isang babae ang bida. Nakakakawala na siya at sinusubukang tumakas. Tumatakbong lumapit ang mga batang babae. Teka, medyo sinusubukan niyang umalis doon. Nag-activate ng aura yung bata, lumipad papunta sa langit. Anong nangyari? Nawalan siya ng kontrol sa kanyang mana at tumalsik sa malayo. Akala niya mahuhulog siya, pero may isang lalaking sumagip sa kanya na nagsasabing kakaiba ang misteryo ng batang ito. At pagkatapos ay nakilala siya ng bida. Nandito si Heyfried, ang nakatatandang kapatid ni Roderick, ang taong pumatay sa kanya sa nakaraang buhay niya. Problema yan dahil baka nasa sambahayan siya ng mga ilian. Alam niyang ang lalaking ito ay dating itinuturing na makapangyarihan sa kanyang 2 pakpak at nanatili sa tabi ni Roderick, isa rin sa mga taong nagprotekta sa pamilya ng hari. Gayunpaman, namatay siya sa isang digmaang sibil na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang angkan. Teka, so puro babae talaga silang lahat? Sandali lang. So yung ampunan na yun ay bahay niya pala, puno ng mga anak na babae na ganyan. Ang lalaki, walang tigil sa pag-aanak, parang makina. Nakapatong ang kamay ng bida sa kanyang mukha. Iniisip kung paanong napunta siya sa mga kamay ng nakatatandang kapatid ng taong iyon. Pero ngayon nasa bisig na siya ng babae, at gusto nitong malaman kung paanong ang isang bata ay may sapat na kapangyarihang mahika para lumipad ng ganoon. Tapos tinitigan niya ito ng malambing at hinalikan sa noo, sinasabing natakot daw siya. Nakatitig lang ang maliit na ungas, habang bahagyang nakangisi si Heyfried gamit ang kanyang malaking kamay, sinasabing may napakalakas na kapangyarihan ang batang ito. Ang tribal tattoo sa likod niya ang nagpapatunay nito ng malinaw. Hindi maintindihan ng bida kung bakit may ganoon sa kanyang likod. Doon niya naalala ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa pagkawala ng mga bituin o kung ano man. Ngayon naiintindihan na niya. Iniligtas lang siya ng lalaking ito para pagnakawan siya. Galit na galit ang bata, habang tinitingnan ng ina ang kanyang asawa at nagtatanong, anong gagawin natin sa Funko Pop na to? Hindi mapakali ang bida. Ayaw niyang mapunta muli ang kapangyarihan niya sa mga kamay ng mga gagong iyon mula sa pamilyang iyon. Kailangan niya ito para makapaghiganti. Pero pagkatapos ay sinabi ng Heyfried na iyon na ampunin niya ito bilang anak. Aba, ang dali naman, di ba? Malalaman mong may hawak kang isang Elon Musk, Magiging bilyonaryo ka sa batang ito na may 7 pakpak sa likod. Aampunin ko rin siya. Lahat ampon sa kanya. Ampunin na natin itong maliit na ungas na ito at panagutan siya. Pero pagkatapos ay ibinagsak siya ng mga anak na babae sa sahig na parang tanga at nagtanong siya kung nakikinig man lang ba sila. Mukhang sinusubukan ng ama na magkaroon ng anak na lalaki. Di ba? Kaya tadhana din pala. Hindi mo siya masisisi. Hindi mo masasabing hindi siya sumubo. Mayroon daw 5 anak na babae ang lalaki, at ngayon nandyan silang lahat na gustong malaman kung sino na naman ang malaking ulong ito. Sige na, Nay. Anong pangalan ng Funko Pop? Sabi niya ang magiging pangalan daw niya ay Aster. Kaya sa nakaraang buhay niya, ang pangalan niya ay Ash. Di ba? Nagpalit ng pangalan. Bahala na. Sino pa ang nangangailangan ng pagkakakilanlan? Ayan na. Ganyan ang gusto ko. 10 taon makalipas, hindi tumanda si Heyfried kahit isang segundo. Mukha siyang parehong-pareho sa huling eksena. Mayroong itim na buhok na lumalabas sa karwahe. Ito ang bata natin na 10 taong gulang na iniisip na siya si Son Wukong, naglalabas ng aura, parang maginoo, mga kamay sa likod, umalis ka dyan, munting mayabang. Ito ang dating pinakamaliit na Funko Pop sa lahat, nagpapasalamat kay Aster. Pinag-uusapan na natin kung ano ang mangyayari, ganyan mismo ang gusto ko. Pista ng sayaw ng espada, ang taunang kaganapan ng sambahayan ng mga ilian, isang pagtitipon para sa lahat ng mga maharlikang pamilya, isang lugar para palakasin ang mga relasyon, pero lugar din para ipagmayabang ang galing sa espada ng susunod na henerasyon.
Dito maraming napahiya at tinakot. Habang naglalakad sila, may ilang lalaking nag-uusap. Tignan mo, taga-bahay ni Hifride yung mga yon. Pumunta sila rito para mapahiya. Mga basura. Narinig kong umampon daw sila ng Funko Pop. Siguro yung kakaibang bata doon. Sinabihan siya ni Alfame na huwag pansinin. Sa lugar na yon, dudurugin ang kahinaan anuman ang mangyari. Sinasabi niya yon pero nakikita niyang nanginginig siya. At sinabi ni Hifride na yon ang posisyon ng kanilang angkan ngayon. Gusto niyang malaman nila kung paano sila tinatrato. Mukhang dismayado siya. Sabi ng bida, hindi. Ito ang pinakamababa para maging masaya ang mga bagay. Tumawa si Hifride, sinasabing mabuti at narinig niya yon. Naalala ng bida ang nakaraang buhay niya bilang kahihiyan ng angkan na yon. Malinaw na pinapahiya siya roon bawat taon. Isang lugar ito ng mapapait na alaala, pero ngayon may totoo na ang bata sa likod at dumating na ang araw ng paghihiganti. Sa itaas sa isang maliit na bintana, tignan niyo kung sino, ang numero 1 at 2, ang mga gago na pumutol ng kanyang mga braso at binti. At ang munting bida ay sabik na gumawa ng isang kahanga-hangang pasinaya sa kaganapan, isang tapat na labanan na nagaganap sa gitna ng arena. Sa panahon kung saan naghahari ang mga kabalyero, mahalaga na magkaroon ng lakas at gilas. Ang lakas ay ipinapakita sa pamamagitan ng galing sa espada at ang gilas sa pamamagitan ng pagkilala. CJ, akala ko sasayaw kayo saglit. Kahit na isa itong pista ng sayaw. Diba? Umaatake na ang mga lalaki doon. Parehong sumugod. Sabi ng bida, ang sikreto para magkaroon ng parehong lakas at ang tinatawag na gilas ay ang enerhiya sa talim. Tapos humampas ang lalaki at winasak ang espada ng kalaban. Malinaw, ang tinutukoy natin ay ang maliliit na pakpak sa kanyang kamay. Nasa kamay niya pala. Akala ko sa likod lang niya. Nandoon si Alfine, sinasabing kahanga-hanga tulad ng dati. Kaya ayaw sumama ng ibang mga kapatid, ibig sabihin, pupunta lang sila para sipsipin. Medyo malungkot ang bida, inaalala ang paulit-ulit na kahihiyan noong sumasali siya sa mga duelo ng espada at nababasag ang kanyang espada dahil mas matibay ang sa kalaban. Pero sa buhay na ito, nagbago ang lahat. Nagtanong si Alfine kung anong nangyayari. Kinakabahan siya. Naiintindihan niya pero kailangan niyang kumalma. Ito ang kanyang unang sword dance festival. Pero nakangiti siya, sinasabing nakakaramdam siya ng nostalgia. Sa sandaling iyon, sinabi ni Hifride na kailangan niyang umalis para sa pagtitipon ng mga matatanda, kaya iiwan niya si Alfine sa kanyang pangangalaga. Sinabi niya sa kanyang ama na tigilan na ang pag-imbento ng mga bagay. Mas matanda siya kay Aster. Siya ang mag-aalaga sa kanya. At sabi ni Hifride, ikaw na bata ka. Puno ang lugar na ito ng mga batang kaedad mo, kaya bumuo ka ng koneksyon, mag-networking ka. Pinulot kita sa niebe dahil isa kang batang Elon Musk, pero huwag mong hahayaang malaman ng iba na may 7 kang pakpak, kung hindi, gugustuhin ka nilang patayin, bata. Sabi ng bida, mabuti na binigyan niya sila ng babala, pero tinitignan siya mula sa lahat ng direksyon. Mahirap makisalamuha sa ganitong kaaway na kapaligiran. Umalis siya at agad iniwan ang kapatid na pinabantayan sa kanya ng kanyang ama 10 segundo lang ang nakalipas. Sabi niya, makikipagkaibigan daw siya. 2 mahihina ang nakaupo doon sa sofa, at nagtanong ang may pulang buhok kung sino siya. Sabi ng bida, ikinagagalak niyang makilala si Kuya Darius. Siya si Aster Elion, ang nakababatang kapatid. Nakita niya ito mula sa malayo at lumapit para bumati. Bahagyang tumawa ang lalaking may pulang buhok, kaya siya pala yung ampon na tanga, alam mo na, natagpuan sa niebe, sobrang hirap. Nag-joker na agad ang lalaki, sinasabing kabaliwan na ilagay ang apelyido ng pamilya sa tulad niya. Naaalala ng bida kung sino sina Darius at Grian, ang 2 lehitimong anak ng bahay na ito, at ang 2 mahihinang pumatay sa kanya sa nakaraang buhay. Isipin na dati siyang takot sa 2 iyon, sa huli, hindi maikakaila. Mga bata lang sila na nagpapanggap na matatanda. Tapos tinawag siya ni Alfine at sinabing tama na. Bumati na siya, kaya oras na para umalis. Pero ngayon, lumitaw ang kaaway niya. Diba? May tumawag kay Alfine. Ay, hindi. Akala ko iba, pero yung lalaking may pulang buhok pala. At sabi niya, mukhang hindi raw siya nagtatago sa likod ng ama niya ngayon. Kaya bakit hindi niya simulan na aliwin sila doon? Utos ito mula sa pangunahing pamilya. Grabe, ang mga bantanyong mga bata ay masyadong mature, alam nyo. Ewan ko. Sabihin mong patitirikin mo siya, tawagin siyang pangit, nakawin ang niya, pero hinaan naman natin. Pero si Alfine, hindi takot. Sinabi niyang walang relasyong Panginoon at alipin sa pagitan ng mga pamilya, kaya tumanggi siya. Hinila niya ang bida at sinabihang umalis. Tatanggi sana siya, pero nang makitang nanginginig siya, nagpasya siyang umalis. Pero nagtanong ang may pulang buhok kung alam ba niya ang kwento na hindi naprotektahan ng kanilang ama ang hari kahit na isa siyang kabalyero, at dahil doon, kinailangang putulin ng kapatid niya ang kanyang braso. Mabuti na lang at wala siyang maruming lahi tulad ng sa kanila. Doon na napuno si Alfine. Pumunta siya doon para suntukin ang lalaki, at wow. Dinuraan niya ng alak ang mukha nito. Diyos ko! Nakatayo lang siya doon habang sinasabi niyang siguradong bigo ang kanyang ama na magkaroon ng maruming anak na hindi man lang maipapasa ang mga titulo. 2 silang tanga kung inaakala nilang sayawan ang lugar na ito.
walang pumunta dito para makipagkaibigan. Napagtanto ito ng bida. Lintik, nagkamali talaga siya nang pumunta siya sa lugar na ito. Inakala niya na dahil naging matanda na siya, hindi siya magagalit sa pagtingin sa mga mukha ng mga batang ito, pero hindi pala ganoon. Kumuha siya ng isang bote ng alak mula sa katabi niya, inihagis ito pataas at sinabi kay Darius, saluhin mo. Nasalo ito ng lalaki na medyo nabigla para hindi tumama sa mukha niya at kalabog. Humampas ang bida at tumalsik ang alak sa buong ulo ng tanga. Hindi ko maintindihan. Hinaplos ng bida ang kanyang kamay sa talim at dinilaan ito ng walang anumang dahilan. Tol, bakit mo ginawa yan? Pero nag-ipon siya ng aura. Dahil natikman niya, alam niyang grape juice ito at sinabing bagay ito sa mga batang tulad nila. Salamat sa Diyos. Diba? Ayaw mo naman silang uminom ng alak sa lungsod, diba, Tol? Tapos bigla tayong bumalik ng 3 taon kung saan sumasabog sa aura ang bida habang sinasabihan siya ng kanyang ama na kumalma. Gusto ba niyang patayin ang mga kapatid niya o ano? Tol, kalma lang, bida. Nandoon lahat ng mga babae na gulat na gulat. Iyon daw ang panahon na ginamit niya ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Kahit si Haring Hefford ay natakot. Nawawalan na siya ng pag-asa na makokontrol pa ito ng batang ito. Pagkatapos, bumalik tayo sa sayawan, at may isang lalaking nagbukas ng pinto na nagsasabing may sakunang nangyari. Nagtanong ang lalaki sa kaliwa kung ano yon. Nasa gitna sila ng isang mahalagang pulong. Pagkatapos sinabi ng lalaki na isang bata ang humamon sa pangunahing pamilya sa isang duelo. Sinabi niya ang pangalang William, at hindi nila naintindihan ng lalaking nandoon kung anong nangyari. Ngayon ko lang napansin, wala nga pala siyang braso. Nandoon siya na mukhang kagalang-galang habang nakapatong ang jacket sa kanyang balikat, at pagkatapos ay pumasok si Alphine na sumisigaw ng desperado. Nagtanong siya kung anong nangyari. Ang lalaking may balbas naman ay tuwang-tuwa, sinasabing magandang makakita ng away sa pagitan ng magkapatid na tulad nito. Hindi ito isang bagay na nakikita mo araw-araw. Depende sa resulta, ang tagapagmana at ang mananalo sa dance festival ay maaaring mapagdesisyonan na mismo doon. Itinaas ni Darius ang kanyang kamay, ipinapakita ang 4 na pakpak, sinasabing tanga ang bata dahil sa pakikipag-away sa pangunahing pamilya. Lahat ay parang, Diyos ko, may 4 siyang pakpak. Ang angas niya. Sinabihan niya ang bata na humakbang pasulong at ipakita ang kanyang potensyal, o takot ba siya sa kahihiyang malapit na niyang mata mo? Sabi ng bida, ang dapat mahiya ay si Darius, nagmamalaki dahil lang may marka siya sa kamay sa halip na ipakita ang tunay na lakas sa laban, at binalaan siya, kung manalo siya, kailangang humingi ng tawad ng bata sa kapatid niya. Sabi ni Darius, sige, pero kung iba ang resulta, mula ngayon, magiging aso niya si Aster. Sumugod siya, sinasabing tratratuhin na parang basura ang bata sa buong buhay niya, at inatake ang bida, na nagawang dumepensa at naitulak pa atras. Pero, bahagyang nanginginig ang espada ni Darius. Sabi ni Darius, ngayon daw niya malalaman ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga pinili ng mga Diyos. Tinawag ni Alphine ang bida, habang sinabi ng lalaking may balbas na hindi maikakaila na pangit pa rin ang galing ni Darius sa espada. Pero gaano man ito kapangit, may sapat siyang kapangyarihang mahika para makabawi. Kung ang isang pakpak ay kumakatawan sa isang nakasinding kandila, mula 4 pataas, para ka nang may pagsabog ng mana. At si Darius naman, nasaan na yung tapang mo kanina, kaibigan? Hindi ba't papahingin mo ako ng tawad, o puro salita ka lang? Lintik, ibibigay niya ang 2 atake mula sa itaas, mula sa likod. Sigurado ang matabang lalaki na doon na magtatapos ang laban. Sapul na sapul ni Darius, pero nagawa pa ring harangin ang bida. Gulat na gulat ang lalaki. Ngayon nagseryoso ang bata, naningkit ang mga mata, at sinabing masyadong madaldal si Darius, sabay patalsik sa kanya. Sa nakalipas na 10 taon sa bahay na ito na nag-aaral kung paano gumamit ng mahika, hinihintay niya ang perpektong pagkakataon para maghiganti, at ngayon, siya na ang susugod. Malakas na hiwa. Hindi kinaya ni Darius ang mabigat na atake ng bida, at biglang napaluhod habang patuloy siyang dinidiinan ng ating bida, halos nasa mukha na niya ang talim. Hindi maintindihan ng may pulang buhok kung paano siya napipilitan gayong may 4 siyang pakpak. Pinanatili ng bida ang tingin na parang si Tommy Shelby habang ang lahat sa paligid ay nagtataka. Lubusang natatalo si Darius. Paano nagkaroon ng tulad niya ang sirasirang pamilyang ito? Samantala, iniisip ni Heyfried na napakasama ng sitwasyong ito. Naalala ng bida na pinutol ng lalaking ito ang braso niya. Ulitin ba niya ito? Patuloy niyang pinalalakas ang kanyang aura. Sumisigaw ang mga tao sa malayo na huwag niyang gawin yon. Humanga ang lalaking may balbas at biglang, isang piraso ng espada ang nahulog sa lupa. Binali ng bida ang espada ni Darius sa gitna at sinabihan siyang huwag maihi sa susunod. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing hindi na siya si Ash na walang pakpak. Masayang pinapanood siya ni Alphine habang iniisip niyang nailabas man lang niya ang kaunting galit. Pero bigla na lang, nakaramdam siya ng biglaang panghihina. Tingnan mo, oras na para sa final boss sa itaas. Nang tumingin siya, nakatitig lang ang halimaw. Ang lintik na si Roderick. Sinasabi ng lahat sa arena na hindi kapani-paniwala na natalo ng isang batang lalaki mula sa maruming pamilyang iyon ang isang tagapangunahing pamilya.
Pero baka ito na ang pinakamasamang resulta dahil hindi na sila mananahimik ngayon. Natataranta ang bida habang papalapit ang pinuno ng pamilya. Naglilim siya sa bata, tinititigan ito ng masama habang nananatiling seryoso ang bida. Darius, anong kahiyan yan? Bumangon ng pilipit. Ama, siya po yon. Itay, tulungan mo ako. Sinaktan niya ako. At syempre, anong nangyari? Boom! Itinarak ng sarili niyang ama ang espada sa kanyang kamay. Nagulat ang lahat sa arena nang sabihin ni Roderick na isa siyang kahihiyan. Anong ginagawa niya? Kinakalagkad ang pangalan ng pamilya sa putik. Isang taong hindi man lang maalagaan ang sarili. Sinubukan ni Hayfried na makialam. Pinigilan ito ni Roderick. Pero sabi ng lalaki, walang karapatan ang batang iyon na magdala ng espada. Paparating na ang hiwa. Pero, Diyos ko, humarang ang bida. Tanga ka ba? Sana humaharang ka dahil gusto mong pumatay. Huwag mo akong daanin dyan. Wala silang alam. Naku. Teka. Sabi ng bida, hindi pa humihingi ng tawad ang lalaking ito sa kapatid niya, kaya ipagpapaliban muna ang parusang ito. Lintik. Sinabi ni Roderick na mas mabuting tandaan ng bata na ulila siya. Iniisip ba niyang kabilang siya sa pamilyang ito? Sabi ng bida, anak siya ng Viscount. At kapag hinuhusgahan mo ang isang kabalyero, ano ang batayan na nagpapasya sa kanyang halaga? Sinabi niya iyon at parang ipinapahiwatig na tungkol ito sa lakas. Diba? At pasulyap-sulyap lang si Roderick kay Hayfried sa itaas. Pagkatapos ay sinabi niyang ayos lang. Kaya isang miyembro ng pamilyang ito at anak ng isang Viscount ang sumugat sa pangunahing pamilya. Nang mangyari iyon, hindi na ito naging laro ng mga bata. CJ, sisingit ako rito at puputulin ang sinasabi niya. Tandaan natin, sinalag ng lalaki ang atake at naihi sa sarili. Wala siyang tinamaan. Kaya, si Roderick, na sumaksak sa sarili niyang anak, ay nagbabala na dapat niyang tandaan na nawala ng braso ang ama niya dahil sa kataksilan nito. Paano niya ito babayaran? Sumagot naman ang bida, nang may buong paggalang, na hindi ito laro ng mga bata. Isa itong formal na duelo. Nandoon siya para sagutin ang mga insulto sa kanyang pamilya gamit ang kanyang espada. Hindi ba't siya ang nagsabi kay Darius na sinumang hindi kayang protektahan ang kanilang pangalan gamit ang espada ay isang kahihiyan? Kaya hindi siya papayag na kahit isang daliri man lang ay maputol. Sinasabi ng mga lalaki sa itaas na may mali sa 10 taong gulang na batang ito. Diba? Mukha siyang isang taong na-reincarnate na nabuhay ng buo, nagdusa, at nagbalik. Pagkatapos ay nagbigay si Roderick ng isang huling matigas na titig, tumalikod, at sinabing naintindihan niya. Kaya mas mabuting maghanda na siya. Grabe, naghanda talaga ang bata, at isang malaking espada na ang paparating. Pero lintik, tinamaan siya ng kung ano. Hindi ko alam kung ano yon. Siguro isang malakas na suntok. Gulat na gulat si Perry. Sumigaw ang ama, pero may paparating si Hayfried. Paparating at hinarang ng lalaki nang hindi man lang tumitingin. Nag-double kick doon ang lalaki, lumapag sa harapan, tumakbo para tulungan ang bida, at tinanong kung ayos lang siya. Pero lintik, sinalo niya yon, bata. Mabigat na salita ang sinalo. Diba? Hindi tuluyang naubos at may tibok pa rin ang puso niya. Tiningnan ni Roderick, tumalikod at umalis habang paika-ikang lumalayo si Darius. Tapos nahilo ng todo ang bata, halos himatayin, pero sinalo siya ni Hayfried. Sinusubukan ng bata na kumuha ng papuri na yon, na sinasabing, Ama, pinrotektahan ko ang pangalan ng ating pamilya at silang lahat. At sabi ni Hayfried, Anak, napakagaling mo. Iyan mismo ang sinabi nila. Samantala, paakyat ng hagdan si Roderick, at sabi ng lalaking may balbas, napakaisip bata mo naman, Roderick. Sinaktan mo ang isang bata, at kasabay nito, hinayaan mo pang sirain ng isang bata ang reputasyon ng anak mo. Hindi pa nababanggit, ngayon ko lang nakita ang batang ito, at hinamon kanya at tinalo pa ang pangunahing pamilya. Talagang kahanga-hanga ang pagpapakita niya. Sabi ng matabang lalaki, natakot daw siya. Akala niya hahatiin ni Roderick ang lahat sa gitna doon mismo. Pero sabi ng pinuno ng pamilya, darating ang mahihirap na panahon at kailangan nila ng malakas na bagyo para hatiin ang mundo sa 2 o 3. Ibig sabihin, tama, na ang kaunting lakas ng bida ay hindi sapat na dahilan para patayin ang bata dahil lang dito. Pero heto na tayo sa susunod na kabanata. Gulat ang lahat, nagkakagulo at tinatalo ng bata ang lahat. Sabi ng isang lalaki, kahanga-hanga na kayang lumaban ng ganoon ni Young Master Aster. Sabi ng ilang lalaki sa tabi niya, kakaiba raw. Paanong 10 taong gulang ang batang ito? Sabi ng isa pa, narinig ko pinabagsak niya ang anak ni Roderick. Pinaihi niya sa takot sa arena. Habang nagsasanay, sinasabi sa atin ng bida na sa dance festival, nagawa niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at magsimulang gumawa ng pangalan. Mapapatahimik niyon ang ilang mga boses na gustong hiyain ang pamilya ni Hayfried. Pero hindi niya malilimutan na sa huli, ang layunin niya ay wasakin ang pamilyang ito. Kasabay nito, syempre, curious siya kung gaano siya kalakas ngayong muli siyang nabuhay, lalo na't muntik na siyang sumabog sa isa sa mga atake ni Roderick, kaya wala siyang laban. Sa huli, ang marka ay isang palatandaan lamang kung hanggang saan ang mararating mo. Kahit na marami siyang panloob na mana, hindi naman niya ito talaga magagamit. Pinabagsak niya ang isa pang lalaki sa pagsasanay at grabe, nagkakagulo ang buong kampo.
May nagsabi na araw-araw siyang gustong kumuha ng atensyon. Si Alphine ang nagsabi na hindi niya talaga alam kung paano kontrolin ang sarili. Binalaan niya siya na tumatawag si ama, at pagkatapos ay nagkomento siya sa suot nito, sinasabing bihira siyang magsuot ng ganyan. Sabi niya hindi niya gusto dahil hindi ito cute. Sabi niya ang balanse ang pinakamahalaga. At nang makita siyang lumaban, napagtanto niyang hindi rin siya pwedeng manatiling ganoon palagi. Pagbalik niya, kailangan niya siyang samahan sandali. Pinauna na niya si Alphine at sinabing maghintay dahil kailangan muna niyang pumunta doon at ayusin kung anuman ang usapan nila ng kanyang ama. Pagdating niya doon, sabi ni Hayfried, "Oh, kamusta? Anak, heto ang bagay. 10 taon ka nang nasa pamilya at dumating na ang sandali. Inaasahan kong lalaki ka pa ng kaunti, pero heto na, patunay na ikaw ang susunod na pinuno ng pamilya." Sa madaling salita, pinapangalanan niya siya bilang kahalili, ang susunod na Viscount, at mabuti para sa kanya na maunawaan kung gaano kaselan ang posisyong ito. Bilang bahagi ng pamilyang ito at bilang Panginoon ng isang teritoryo, maraming bagay na dapat protektahan, at hindi maaaring iwanang bakante ni Hayfried ang pwesto ng kahalili magpakailanman. Gustong malaman ng ating bida kung ayos lang sa mga kapatid niya ito. Sabi niya babalik sila mula sa Knights Academy sa loob ng 3 araw, at doon niya ito gagawing opisyal. Wow! Ang may puting buhok ay si Malfa, at ang may pulang buhok ay si Kudo. Diyos ko, ang pangit na pangalan. Sabi ng bida, kung ganoon, sigurado siyang magagalit ng husto itong si Kudo. Galit siya sa kanya dahil lang lalaki siya. Anong sense noon? At syempre, dahil mayroon siyang 7 pakpak. Tumayo siya at sinabing hindi niya ito matatanggap. Halos hindi niya makontrol ang sarili niyang mana, at isa siyang walang karanasang lalaki na muntik nang mapatay ang sarili niyang kapatid. Hindi siya kumpiyansa na posibleng makumbinsi sila. Ngumiti si Hayfried at sinabing lagi niyang pinagdudahan kung bata nga ba talaga ang batang mukhang manika. Iyon mismo ang dahilan kung bakit alam niyang ito ang magiging sagot, at heto ang tunay na regalo na magpapasaya sa kanya. Nagulat ang munting bida. Grabe, binigyan siya ng lalaki ng napakalaking espada. Mukha itong maliit sa loob ng kahon, hindi ba? O nagkakamali lang ba ako ng tingin? Ewan ko kung gusto mo ng mga kutsilyo, pero heto, di ba? Iyon ang mahalaga. Sabi niya may kapangyarihan ang bagay na ito na kontrolin ang 7 pakpak. Ito ang espadang lumalamon ng mahika. Sa gubat, nagtanong ang bida, "Hey Dad, hindi mo ba maipakita sa akin ang malaking espada doon kanina? Bakit pa tayo pumunta rito?" Sumagot siya na ito'y isang pag-iingat. Dahil noong huli ay halos wasakin niya ang buong bahay. Tapos sinabi niya, ito ang maalamat na espada, si Gran. Isang talim na ipinasa sa mga henerasyon, at para itong napakaliit na espada. Ano, pinagtatawanan mo ba ang mga taong may maliliit na espada? Ang mahalaga ay husay, at saka, sapat na ang laki nito para gawin ang trabaho niya kapag pumasok sa katawan, hindi ba? Si Jay, naipaliwanag na lahat. Nagbibiruan sila, pero dahil isa talaga itong sirang Great Sword. At sabi ng ama, tingnan mo, mukha itong sira, di ba? Pero kapag nilagyan mo ng lakas, lumalaki ito. Isa itong talim na nagbabago ng anyo ayon sa mahika ng gumagamit. Grabe, nagpakawala ng kamihim ang lalaki at winasak ang buong gubat. Medyo sobrang lakas nito, hindi ba? Ang masama sa espadang ito ay kung medyo mahina ang iyong mana, sinisipsip ka nito, at mas napapagod ka kaysa sa iba. Kaya ito ay isang kilalang-kilalang talim. Ngayon, halika rito, bata. Hawakan mo. Hinawakan ito ng munting bida na parang, teka lang. Talaga bang ilalagay ko ang mana ko sa bagay na to? Agad na nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa paligid nito, at napagtanto niyang kakaiba, hinihila ng ayon ng espada ang kanyang mana, at wala siyang kailangang gawin. Tapos mula sa malayo, nakita ng mga kabalyero ang isang enerhiya na humahati sa kalangitan. Nagtanong ang isa sa kanila, ano yon? May bumagsak bang kometa? Hindi nila lubos na maintindihan, pero sigurado si Alphine. Mukhang ito ang naging sagot ni Aster. Sabi ng munting bida, ama, pambihira ang espadang ito. Nasinagot niya na ang pambihira ay ang talento ng bata, at nagbabala siya na walang sinuman sa pamilyang ito ang nagkaroon ng 7 pakpak. Kung mamaster niya ang kapangyarihang ito, balang araw ay malalampasan niya kahit si Roderick. Malinaw na yun talaga ang layunin niya, pero nagbabala ang kanyang ama na may kasamang malalaking alitan ang malaking kapangyarihan. Sa sandaling malaman nilang may 7 maliliit na pakpak ang bata, doon siya kapupuotan at hahangarin ng lahat. May mga susubok na saksakin siya sa likod, at kung ayaw niyang pagsisihan ang sarili niyang kahinaan pagdating ng araw na yon, kailangan niyang lumakas at bumilis. Hinawakan ng maliit na bida ang kanyang kamay at sumang-ayon. Ayaw niyang mamuhay ng miserable tulad sa nakaraang buhay niya. Nagpasalamat siya sa kanyang ama at sinabing, mamasterin niya ang 7 pakpak at ang espadang ito. Pagkalipas ng 3 araw, sinalubong sila ng ina. Nakabalik na sina Kudo at Malfa, at nagpakilala si Kudo, sinasabing nagbalik na ang abang lingkod na ito. Ngayon gusto niyang malaman kung nasaan ang mga cute na nakababatang kapatid. Yung iba doon, hindi pa man nila alam ang mga pangalan, at tumakbo sila para yakapin sila. Tapos kumapit din sila kay Malfa, sinasabing nagagalit sila kay Kudo dahil ginugulo niya ang buhok nila.
Nakatayo siya doon na nakakrus ang mga braso, sinasabing hindi niya ginagawa iyon, hanggang sa tumingin siya sa gilid at nakita si Alphine. Tapos tumakbo siya at niyakap ito, sinimulang guluhin ang buhok niya, pinaglaruan ito, at binigyan ng mga halik. Pero lumingon-lingon si Malfa at nagtanong kung nasaan si Aster. Mukhang hindi masyadong masaya ang ina nang may sasabihin sana siya, at samantala, sa gubat, may mga pagsabog na nangyayari. Mula nang matuklasan ng maliit na bida kung paano palakihin ang Greatsword, hindi tumitigil ang bata ni isang segundo. Wasak ang buong gubat, at dumating si Kudo na nagsasabing masyado niyang pinipilit ang sarili, at gusto niyang malaman kung bakit hindi siya pumunta doon para batiin siya. Busy ba siya, o masyadong mailap, o sa tingin niya ba ay napaka-espesyal na niya ngayon, kaya wala na siyang pakialam sa kanya. Speaking of that, narinig niya raw ang nangyari sa dance festival. Pinag-uusapan daw ng buong akademya ang pangalan ng bata, at sigurado siyang proud ang kanilang ama. Sabi ng bida, habang nangyayari yon, nasa labas siya at nagsisilbi sa hindi mabilang na misyon at pagsasanay. Mukhang siya lang ang knight na nakatanggap ng platinum title. Sumagot siya ng, "Siyempre, iyon ang pinakamababa na kailangan para makuha niya ang posisyon ng kanilang ama, at iyon ang gusto niyang pag-usapan." Nalaman niyang tinanggihan niya ang alok na maging tagapagmana. Nag-aalala ba siyang masasaktan niya ang damdamin nito? Nagtataka ang bata kung bakit may nagsabi sa buwisit na ito. Pero sinabi niyang hindi iyon ang kanyang intensyon. Sa tingin niya ay mas kwalipikado ito. Sabi ni Kudo alam niyang pangarap niya iyon, pero malupit pa rin siya. Hindi talaga maintindihan ng bida, at iwinasiwas niya ang kanyang espada at sinira ang isang puno. Parang, sinusubukan niyang magpasikat, di ba? Pero halos sinira niya lang ang buong gubat. Gusto niyang malaman kung bakit siya inatake nito, kung bakit ito nagkakaganito. Sabi niya, ngayon ay kailangan niyang ipakita kay ate kung ano ang pinaggagawa niya sa lahat ng oras na ito. Magkakaroon sila ng seryosong laban. Sinabihan niya itong maghintay. Hindi pa niya na-master ang espada. Sinabi lang niya na sa larangan ng digmaan, walang mag-aalala tungkol doon. Ang isang knight ay dapat laging handang lumaban. Kaya kung hindi siya kikilos, wawasakin siya ngayon din. At sumugod na siya. Mukhang sineseryoso niya talaga ito. Kailangang i-activate ng bida ang Greatsword, sinasabing walang paraan para pigilan siya. Kailangan niyang seryosohin ito. Sinusugod niya ito gamit ang isang uri ng umiikot na mana, at hindi ko alam kung anong mangyayari dahil natapos na ang chapter. Boom! May maraming pagsabog sa gubat. Grabe, kawawa naman ang gubat. Diba? Guys, punta tayo sa isang bakanting lugar o kung saan. Tuwang-tuwa siyang sinasabing matalas pa rin ang kanyang eskrima. Isipin mo na lang na kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa isang taong nakapagtapos na sa akademya. Pero kasabay nito, gusto niyang malaman kung anong uri ng kahihiyan ang tinatawag niyang espada. Hindi man lang niya alam ang mga pangunahing kaalaman sa paghawak ng sarili niyang mana, at inihagis niya ito sa malayo. Binubugbog talaga ang bata at sabi niya, todo bigay si Ate Kudo. Pero ganyan na talaga siya mula pa noong siya lang ang lalaki, at malamang na siyang magmamana ng trono. Lagi siyang nakabantay sa kanya. Anumang sa tingin niya ay kahiyahiya o mali, hahabulin niya ito para bugbugin, para turuan ng leksyon. Sa isang banda, siya ang kanyang likas na kaaway. At heto na siya, may isa pang malakas na atake, na pumipilit sa kanyang i-activate ang Greatsword. Sinasabing mas lalo lang nitong pinapatunayan na hindi siya karapat-dapat na magmana sa pamilyang ito. Mula sa malayo, nanonood si Malfa at nagsabing, "Tay, okay lang ba talagang iwanan silang dalawa ng ganyan?" Sabi niya, ang pinakamalalang mangyayari ay may mamatay, pero sigurado siyang hindi iyon mangyayari dahil magaling silang magkaribal. Pabaya sila, pero hindi sila aabot sa ganoon. Sabi ni Malfa sana tama siya, pero gusto niyang malaman kung bakit sila pinabalik mula sa akademya. Alam niyang hindi ito dahil sa usapang tagapagmana. Sabi niya hindi. Tapos pumunta siya sa isang drawer at kumuha ng sulat na nagsasabing ipinapatawag sila ng pangunahing pamilya. Mukhang gustong makita ng pangunahing sangay ng pamilya ang kanyang mga apo, kumbaga. Sa pinakamalala, baka mawala pa sa kanila si Aster. Sinabihan ng bida si Kudo na tigilan na ang kalokohan. Bakit niya pinag-uusapan ang pagmamana ngayon? Tumanggi na siya, at sumagot ito na yon mismo ang hindi niya gusto, at nagpakawala ng isa pang malakas na hampas sa kanya. Pakiramdam ng bida ay para siyang isang troll na nagwawasiwas ng pamalo, pero may angas ang bata. Sa isang maliit na pihit ng kamay, naitabig niya ang atake nito sa gilid, at lumapit siya mula sa likod, sinasabing sawang-sawa na siya sa pakikinig lang. Tumawa siya at sinabing siguro pagod na siyang tumakas. Walang silbi ang ganti niyang atake, dahil sa huli siya ang naihagis sa malayo, duguan habang tumatakas. At sinabi niyang ang pinakamasamang uri ng mga high-level na mandirigma ay iyong mga espada lang ang kayang gamitin. Medyo mas maganda kung kaya mo man lang gumamit ng mahika, pero kung gusto mong mapunta sa tuktok, kailangan mong masterin pareho. Tapos sabi niya, tingnan mo. Sabi ng ate, dismayado siya. Sa teorya, ang pagkakaiba sa mga marka at pakpak ay kumakatawan kung gaano kalakas ang isang tao. Karaniwan, sa bawat pakpak, 3 beses kang mas malakas kaysa sa nakaraang antas. Ibig sabihin, siya, na may 5 maliliit na pakpak lang, ay 2 antas na mas mababa sa kanya.
At kahit na ganoon, natatalo siya sa bawat laban ng lakas. Sa huling segundo ng laban, pinili niyang tumigil sa paggamit ng mana at lumipat sa pag-espada. Wala talaga siyang tiwala sa kapangyarihang meron siya, o baka takot siyang maulit ang nangyari noong nakaraang taon. Nandoon ang bida at iniisip na, grabe, nasermonan siya ng husto, at may katuturan talaga ang sinabi nito. Baka natatakot siya sa kapangyarihan ng 7 pakpak, isang bagay na hindi niya man lang naisip. Maaari kayang sa hindi niya namamalayan ay nililimitahan niya ang kanyang sarili. Baka ang dahilan kung bakit hindi matatag ang kanyang espada ay dahil sinusubukan niyang pigilan ang kanyang mahika. Sabi ni Kudo, nasa kanya na ang lahat ng pinangarap niya noon, kaya kung magiging mayabang siya, at hahayaang mawala ang talento niya nang walang nakakapansin, hindi niya ito karapat-dapat. Muli siyang sumugod dito, pero ngayon ay humiwa sa hangin ang bida at pinahinto siya. Humanga siya, sinasabing ngayon ay tumira na siya ng buong lakas. Sabi ng bida, salamat sa kanya, sa wakas ay nagising na siya, pero nang tumingin siya sa unahan, sinusugod siya nito na nakadeactivate ang espada. Naubusan ba siya ng mana? Sa sandaling iyon, kahit 5 lang ang pakpak niya at alam niyang imposible siyang manalo, sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng pagkakataon. Kasabay nito, iniisip ng bida na sa segundong ito, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas at lilikha ng isang biglaang epekto. Hindi ko maintindihan. Nangyari ang lahat ng bulong iyon, pero pinagtanggol lang niya at sinabing may naisip talaga siyang matalino. Tapos sabi ng bida, itong pangalawang buhay na natanggap ko, wala akong balak na sayangin ang kahit ano. Itong kapangyarihan, ang kanyang espada, ang kanyang pamilya, lahat, dahil iyon lahat ay mga bagay na hindi ko kailanman nakuha. Inamin niya na mayroon siyang isa pang buhay. Tapos sabi niya, pangalawang buhay. Anong ibig mong sabihin? Sinabi lang ng bata na siya yung reincarnated na galing sa kung saan, tapos sumugod siya. Mas mabuti pang batukan siya sa gitna ng ulo para mahimatay siya at makalimot. Tingnan mo. Sumugod siya para iwagayway ang espada niya, pero sa huling sandali, kinanselan niya ang talim, kaya walang epekto ang atake niya. Dahil doon, dumaan lang ang espada, at dumulas siya sa ilalim at tinamaan siya sa tiyan, parang papatayin niya ang kapatid niya. Diba? Pero nasa susunod na kabanata na tayo. Aba, mukhang masakit daw. Dahil lang sinabi ko. Diba? Nagising siyang litong-lito sa kwarto niya. Ginawa ng bida yung klasikong palo sa ulo para makalimot ka. Lito siya habang sinasabi ni Malfa na matagal talaga siyang nawalan ng malay. Tumayo siya agad, gustong malaman kung anong nangyari sa laban. Anong nangyari kay Aster? Sabi ni Malfa, dinala kanya rito pagkatapos ng laban. Sabi niya na walan daw siya ng malay sa gitna ng laban namin. Walang seryoso. Mukhang pagod lang o kung ano. Alam ni Kudo, di ba, na nabugbog siya. Yun ang nangyari. Nakakaiba dahil sa huling sandaling iyon, sigurado siyang hihiwain niya ang tiyan niya. Pero, syempre, pinatay niya ang talim. Ang tanging umabot sa kanya ay latak ng kanyang mahika. Hindi niya kailanman pinaghinalaan na papatayin siya ni Aster. Pero sa sandaling iyon, tunay siyang natakot na mamatay. Iniisip niya lahat ng yon pero nakangiti siya. Tapos kinuha niya ang espada niya at gustong malaman kung nasaan si Aster. Hindi niya tinatanggap ang resulta na yon. Hinding-hindi. Sa pagkakataong ito, ibibigay niya ang lahat mula simula hanggang wakas. Pero nagbabala si Malfa na, sa kasamaang palad, umalis na siya. Nagtanong siya kung saan, at ipinaliwanag ng kapatid niya. Mukhang ipinatawag siya sa pangunahing pamilya. Umalis sila ng kanyang ama ilang oras na ang nakalipas. Galit na galit siya, sinasabing hindi niya alam yon. Samantala, nasa karwahe ang munting bida. Nagbabala si Hayfried sa bida na ang mga matatandang makikilala nila ngayon ay ang mga sumusuporta sa pamilya mula sa anino, ang mga pinuno, ang ibang pamilya, at mga kilalang tao. Sa madaling salita, isang grupo ng mga retirado na mayroon pa ring malaking impluensya, mga hari ng anino, mga taong walang ipinakitang interes sa ating bata noong inampun siya. Pero pagkatapos ng kanyang ipinakita, kakatwa, gusto na nilang makilala siya ngayon. Sabi ng bida, halata namang dahil ito sa resulta ng dance festival. Dahil mas pinapahalagahan ng pamilyang ito ang karangalan kaysa sa pera, buhay, o anumang bagay, at ang mga dumudungi sa karangalan na yon, bata, ay itinatapon sa mga lobo. Tinanong ni Haring Hayfried ang bata, ikaw na baliw na bata, saan mo narinig ang kwentong yan, Funko Pop? Sabi niya narinig lang niya kung saan-saan, walang espesyal. Gayunpaman, handa siya para sa isang pribadong pagbitay o pagpapatapon kung hindi niya maipapakita ang kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Hayfried kung ayos lang ba talaga siya, kung naintindihan niyang maaaring mangyari ang ganoong bagay, kung paano siya aalis nang hindi man lang nagpapaalam. Sabi niya ayos lang. Balak na niya talagang umalis pagdating nila. Kung tutuusin, mas mabuti pa nga dahil hindi siya kukulitin ni Kudo. Pero salamat sa kanya, naintindihan niya rin kung paano dapat gamitin ng maayos ang espadang iyon, at pakiramdam niya'y nagsisimula na siyang maintindihan kung paano gumagana ang kapangyarihan ng mga pakpak. Hindi kailangang mag-alala ng kanyang ama. Handa na siyang mabuhay mag-isa. Pero sa sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang karwahe. Akala ko kalaban na, pero si Kudo pala na nakapasok ang ulo, sinasabing hintayin siya.
Umakyat siya habang sinasabing napakalupit niya, umaalis nang hindi nagpapaalam sa ate. Nalaman niyang ipinatawag siya sa bulwagan ng mga dakilang elder. Ni siya o si Malfa ay hindi tinawag kahit isang beses. Diyos ko, Kudriavuka pala ang totoong pangalan niya, mas malala pa. At sinabi ng ama na kailangan niyang maintindihan na hindi siya maaaring isama roon. Umupo siya at sinabing naintindihan niya yon ng lubusan, pero dapat nilang tandaan na ang isang pagpapatawag na tulad nito ay nangangailangan ng pag-ingat. Siguradong binalaan siya ni Malfa na may pagkakataong hindi na makakabalik si Aster. Sabi ng bida, nag-exaggerate lang sila. Makikipag-usap lang naman siya ng kaunti. Siya naman, sinabihan siyang makinig. Lubos siyang kinamumuhian nito. Kinamumuhian niya siya dahil lalaki siya. Kinamumuhian niya siya dahil may 7 pakpak siya, at kinamumuhian niya kung paano siya tinatratong espesyal. At mas lalo niyang kinamumuhian ang katotohanang may lakas ng loob siyang maging mas malakas kaysa sa kanyang ate, at kung paano niya gustong umaktong parang matanda. Pero kahit kinamumuhian niya siya sa lahat ng paraang iyon, pamilya pa rin siya. At kahit gusto niyang umaktong mas mataas sa lahat, siya pa rin ang maliit na nakababatang kapatid. Kaya mas mabuting bumalik siyang buhay para magkaroon sila ng rematch. Parang talumpati ng isang taong malapit ng mamatay. Babalik siya, ate. Tapos napagtanto niya, ay hindi. Napatay siya. Ayon nagpaalam na. Paalam, anak. Mamamatay ka. Aaminin ko, rerespetuhin ko ang may akda kung may lakas ng loob siyang patay na lang ang babae. Bumukas ang mga tarangkahan. Tinanggap nila si Heyfried at sinabing naghihintay sa loob ang mga elder. Pinapaligiran sila ng mga lalaki sa lahat ng panig. Sabi niya hindi na kailangan yon. Alam niya ang daan. Pero sabi ng mga kabalyero, hindi yon pinapayagan. Nakatanggap sila ng utos na i-escort sila ng mahigpit. Halatang halata na hindi sila ipinatawag doon para alagaan ang bata. Pero kasabay nito, nakakaramdam ng nostalgia ang munting bida sa pagbabalik sa bahay. Habang naglalakad sa mga pasilyo, biglang naging araw, patuloy na nagsasalita ang ama. Naalala ng bata na hindi ito lugar para magalit. Ano man ang sabihin nila sa iyo, kontrolin mo ang iyong sarili. Sabi niya, depende sa kung paano kikilos ang mga matandang hukluban. Sabi ng ama, lagot na siya. Kung ganyan siya mag-isip, magdudulot siya ng sakuna. Ang munting bida ay nakatingin sa gilid, pinapanood ang lahat na nagsasanay. May sinasabi ang ama tungkol sa pag-iingat, pero na-distract siya sa panonood ng mga laban. Tapos ibinigay nila ang espada, at sinabihan ulit siya ng lalaki na manahimik at kumalma. Bumukas ang tarangkahan, at may nag-anunsyo na dumating na si Lord Heyfried at ang kanyang anak. May nagsabi sa likuran na sa wakas ay nagpakita na siya pagkatapos ng 10 taon. Aking apo, Heyfried. Lumuhod siya, binabati ang ika-6 na pinuno o ngayon ang dakilang elder. Tinitigan naman ng bida ang lalaking nasa likod ng lahat sa lugar na ito, ang pinakamalaking anino sa loob ng pamilya, na kilala bilang Zinis. At sa kanyang tabi, naroon ang lahat ng makapangyarihang tao na may impluensya. Nakilala niya ang ilang mukha mula sa dance festival. Pero nasaan si Roderick? Agad na sinabi ng lalaki na wala sa silid na ito ang taong hinahanap niya. Siya ang pinuno ng mga kabalyero na direktang nagsisilbi sa maharlikang pamilya. Wala siyang panahon para asikasuhin ang mga walang kwentang bagay. Tinawag niya itong walang kwenta, pero mayroong 40 tao sa silid na yon. Iniisip ng bida na sa dati niyang buhay, napakarumi niya sa loob ng pamilyang ito kaya hindi man lang niya nakita ang mukha ng matandang iyon. Gayunpaman, sigurado siyang kung napakaraming ehekutibo doon may nangyayari. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Heyfried na ipaliwanag kung ano ang mga walang kwentang bagay na nagdala sa kanila roon. Sinabi ni Zenith na dapat ay nahulaan na nila. Ang kanyang aso ay gumawa ng gulo sa dance festival. Nahulaan na ng bida na yon nga, at sabi ni Heyfried na kung ang problema kay Roderick ang tinutukoy niya, naresolba na yon. Pero sabi ni Zenas, isa lang iyong palabas para sa publiko. Hindi nito binabago ang katotohanan na nadungisan ang pangalan ng pamilyang ito. Ang pagdadala pa lang nila ng ampon sa pamilyang ito ay isa ng pagkakamali. Mas malala pa, hinayaan nilang dungisan yan ang pangalan ng lahat. Wala silang pagpipilian kundi itakwil ang bata. Kahit si Heyfried at ang kanyang pamilya ay hindi makakalabas dito nang hindi napaparusahan. Nagtanong ang bida kung bakit. Siya ang gumawa ng lahat. Walang kinalaman ang kanyang ama doon. Pero nanatiling tahimik si Heyfried. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagsasalita, at sinabi ng matanda sa likod na, sa katunayan, hindi siya pinalaki ng maayos. Nakikisali ang bata sa usapan ng mga matatanda. Hindi niya naiintindihan ang pangalang dala ng pamilyang ito, ang mga alitan at pagtataksil sa daan patungo sa tuktok. Kahit sa silid na ito, sa mismong sandaling ito, marami sa kanila, ang tanging gusto nila, gayunpaman, ay kapayapaan. Kailangan niya ng garantiya na walang sinuman sa kanila ang mananakit sa pamilyang ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Heyfried na alalahanin noong nabigo siya, kinalagkad ang pangalan ng pamilya sa putik, at pinarusahan noong pinutol ni Roderick ang kanyang braso sa mismong silid na ito. Lintik. Sa pagkakataong ito, bumalik sila sa araw na yon. Pero ngayon ay para putulin niya ang lalamunan ng bata. Kung gagawin niya ito, makakalimutan na ang usaping ito. Pero, syempre,
Tumanggi si Hefrid at sinabing mas gugustuhin pa niyang mawala ng sariling buhay kaysa patayin ang sariling anak. Tinanong ni Xenas kung sigurado siya dahil kung ganoon, mamamatay siya ngayon. Lintik, mamamatay siya. Ang kanyang asawa, mga anak na babae, lahat. Ang buong bahay ng Viscount ay bubuwagin. Lahat ng nasa silid ay tumabi. Napapaligiran sila ng mga espada hanggang sa itanong ng bida kung ano ang labis na ikinakatakot ng Great Elder. Nakakaawa na makita ang isang matandang tulad niya na ganoon kumilos habang nanginginig, takot na makagat ng sarili niyang aso. Maaari niya siyang itakwil o gawin ang anumang gusto niya. Pero kung gusto niyang galawin ang kanyang pamilya, sinusubukan niyang bumuo ng isang aura. Di ba? Pero tingnan mo, pre. Sa puntong ito, ikaw ang mamamatay. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang damit para makita ng lahat ang kanyang tatoo. Sinasabing kung papatayin nila ang kanyang pamilya, isang taong may 7 pakpak ang magiging kalaban nila. Pwede ka naman nilang patayin, di ba? Tapos hindi ka nakalaban. Mayroon din silang ganyang opsyon, kaibigan.